Dito ako ngayon sa Fairview. Hinatid namin si Bunsoni sa kanyang dinaluhang party ng kaibigan niya, 16th birthday ng kanyang sa mga kaibigan niya, schoolmate. Kaya nag-hangout kami dito ni Mrs. T sa Fairview Mall, na hindi ako impressed sa mga pagkain at sa mga tao. Kung nandito kayo at madalas, I'm sure you know what I'm talking about. Kung hindi, it's just hindi ko ma-tolerate yung ibang mga tao dito. But that, hindi ako maki-Starbucks. Niloko ko nga mga anak ko eh. Sabi ko, kung mag-Starbucks ako, baka mahuli ako ng mga taong mga Carhartt guys at tanggalin ang aking Carhartt dahil dahil Starbucks ito. Syempre biro lang 'yon. Okay, hahanapin ko si Mrs. T. Nandito na kami. Alright, hanggang dito lang. Konting video log dahil bihira ko itong gawin. Yung sa mga tao na madalas pag-usapan ng mga Pilipino to, yung kanilang problema sa financial. Ayop, ito yung lugar na huwag niyong pupuntahan, hindi niyo kailangan puntahan ang building na to. Pagpatawad ninyo, ang stabilizer ko lang ay yung kanang kamay ko. Hospital mga Hospital. Toronto Hospital. North York General. West Toronto na rin. We call it AKA Toronto Hospital. There you go. Toronto Hospital. Toronto. Yung matanda yan? Alam ko yan, okay. syempre. Alam ko yung bridge. Alam ko lahat yan. Alam mo lahat yan, ha? Ang tinatahak namin ay Shepherd at we're heading let's see, walang across dito is Leslie. Ang tinatahak namin, we're heading west. Ngayon papunta kami ng, I believe, north. This is north, kanan ay east. Galing kami sa east, kanina tinatahak ay west. Doon ang Chicago, doon ang Toronto sa likod namin. Punta na kami ngayon sa birthday party, Japanese restaurant kung saan dumalong aming Bunsoni sa kaibigang birthday. I believe 16th birthday ng kaibigan niya. Alright. Kaibigan, welcome back. Kamusta kayong lahat?
Naghihintay ako sa kay Bunsonita at dumalo siya sa isang salo-salo. Naimbitahan siya ng kanyang kaibigan at schoolmate din dito sa isang Japanese restaurant dito sa hindi kalayuan dito sa aming sa GTA. Let's just say sa GTA. Nandun ka sila sa Japanese restaurant na yun from 6 to 10. Kaya I'm sure na hindi lang kakain sila doon, di ba? Average 2 hours lang ang kanin, di ba? So siguro kwentuhan, napag-usapan na siguro yun nila nung may-ari ng di ko alam kung saan camera ako titingin. I think dito yun eh. Yan. Kinda awkward pa rin. Nandito ako sa isang plaza, hinintay ko nga siya. Kasama ko si Mrs. T at nag-take ako ng mga ilang videos. Punta rin kami sa Toronto at pumunta kami dito sa mall, sa Fairview Plaza, Fairview Mall na hindi ko gusto doon eh. It's just yung mga tao doon kind of like, well, sabi ko kay Miss T, bababa muna ako at gagawa ko ng content kasi Friday na ngayon at obviously hindi ko magagawa na-late ako ng araw na to. Buti lang hindi ako nagko-comment o nagsasabi sa inyo every Friday magbi-video ako. I'm sure yung iba sa inyo na hinihintay yung video ko, siguro naman kahit isa sa inyo naghihintay. Pag-usapan natin yung nakita ko ngayon nakita ko dito sa online yung pinag-uusapan ng mga Filipino. I thought magsasabi ako sa inyo ng 2 sentimo ko tungkol dito sa ginawa ngayon ng liberal ni Justin Trudeau na bigyan ng tax break, bigyan ng pahinga or tanggalin muna ang mga taxes dito, GST, yung mga taxes sa mga natin dito. And I think for 2 months. It will take effect December 14 sa quick na madali kong narinig at napag-usapan ng mga kaibigan ko, kamag-anak. And I hope huwag kayong paloloko doon. Kung dumating ang mga pera, syempre tanggapin natin. And never kayo magpasalamat sa gobyerno, kay Justin Trudeau about that, yung mga makukuha ninyong mga pera at konting tax break. Tax break na yun. I'm sure malaki yun kung pagsasama-sama nyo, lalo ngayong darating na Pasko, ay it will accumulate, di ba? Naghihirap tayo dito, karamihan sa atin. And sure na makakatulong ang pera na darating, di ba? At yung tax nga na yun. Pero wag nyong ni katiting, wag nyong isipin na malaki ang naitulong ng gobyerno ng administrasyong Trudeau liberal government na to. And I don't really call them liberal, at least. Ang pera na ibibigay niya at magkakaroon kayo ng tax break natin ay sa atin in the beginning na kinukuha niya. Huwag kayong palililang. Marami ngayon, may ilan na ako nakitang mga videos ng mga Pilipino, nagbubunyi sila. Ngiti, abot hanggang sentido. Ang sinasabi ko sa inyo, pagkatapos ng 2 buwan, ano mangyayari? Pagkatapos ng 2 buwan, ano mangyayari? Itataas yan na mas mataas pa ngayon. Kaya lalong maghihirap ang mga tao. Panandaliang kakatuwaan, panandaliang kaginhawahan. At ano mangyayari doon sa mga businesses? December 14 ang effect nun. Man, paano yun? Yung mga nag-order, it makes sense. Yung mga tao nag-order na para sa season, para sa Christmas. At kung mga hindi kayo Kristiyano na yung mga holidays ninyo, sasoli ninyo yung mga pinamili nyo so that you can reorder it again sa December 14 kasi napakarami yung in-order. I wouldn't blame you. I wouldn't blame yung mga tao. Isasoli nila para orderin ulit at hintayin ng December 14 so they can get that big break, di ba? Kasi wala ng mga taxes. Paano yung mga business na yon? Now remember, this is the thing na sasabihin ko sa inyo. Pay attention. Ito ay para linlangin lang kayo. Dahil pagbalik dito, tenfold ang kukunin ng liberal sa inyo. Carbon taxes.
it's gonna be insane talaga how they did it. At sino yung babae na yon? Si Freeman sa kalapit niya. And she smiles like hanggang sintido rin, katulad ng mga ibang vloggers dyan. Nalilin lang kayo. Pare, mare, nalilin lang kayo. Hindi nyo alam kung ilan ang kapalpakang ginawa niya, katulad ng babae na yon, kalapit niya si Freeman. You don't know. At huwag kayong palilin lang. Kaibigan nyo lang, madali kong sasabihin sa inyo. At may dumang isang guy dito, and hindi ako nahiya masyado. He's kinda like, he looked away dito. Papakita ko sa inyo. That's Bayview Avenue. That way is north. Dito ay south. Going to Toronto to. Okay, of course, north, south. Dito naman kung saan ako nakaharap ay east, at sa likod ko ay west. Pag-uusapan uli natin yan, ginawa ko rin ng mga ilang videos. Importante dito yung malaman yung mga direksyon, north, east, west, south. Yun ang sabi sa akin ni Lolo Tony ko na dapat na malaman natin, dahil sa Pilipinas wala talaga nun. Kaliwa, kanan, kaliwa, atras, abante. Yun ang direksyon natin, pero dito mahalagang matutunan ninyo yun. Tandaan nyo, sa umaga pag sumisikat ang araw, doon ang east, at kung saan nalubog, doon ang west. At syempre yung north and south, madali lang kung saan kayo nakaharap. Kung sa east kayo nakaharap, ay syempre nasa kaliwa ninyo ang north, at nasa kanan ninyo ang south. Kaibigan, hanggang dito na lang muna. At magte-10 o'clock na. Pipick upin ko na si Bunsuni, or maybe sisilipin ko yung bintana doon. At I think nagkaka-enjoy sila doon. Isa pa, si Juniorita ko nga pala ay pumunta ng Montreal. Not too long ago, nandun siya sa Ottawa. 1 week siya doon. Kasama ng sinabi ko sa yung Canadian Federation of Students. Ito yung mga future politicians. At you never know kung ano pang mga, ito yung mga tutulong at maaaring mag-shape sa bansa ng Canada. Ito mga batang mga estudyante na to, kabilang ang aking anak, si Juniorita. Ngayon nandun naman siya, balik uli, pero sa this time nasa Montreal siya. Connection pa rin yun sa kanyang Glendon College, at more like it's sabihin natin field trip. Ang tawag ko field trip, I don't know the right word, pero she'll be there until the buong weekend. Sunday night ay dun siya parating na naman. Sunday night ay babalik siya ngayong week na to. Kaya very proud of my kids, and I'll tell you more about them kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. At okay, mukhang ito yung isang couple nakatingin sa akin, mukhang nagde-date sila. Okay, tapusin ko na to, kaibigan. Again, huwag kayong palili lang, at mabuti nang sinabi ko to para yung iba pang gagawa pa ng content about that, they think about it, at hopefully mabago yung kanilang narration, the way they talk about this. Dahil huwag kayong magbunye, dahil pagkatapos ng tax na binigay na tax break ng gobyernong Trudeau ay sisingilin tayo ng todo-todo. And I hope na I don't count na pumasa yun, dahil hindi nila ginagawa ang isang bagay, hindi pa umuusad ang isang bagay na gustong ng conservative na gawin, yung tinatawag na I forgot, yung it's a conspiracy about don't quote me on this kasi I could be wrong, pero it will be close, yung environmental something, yung fund na hindi malinaw, baka may nakawan din yung nangyari. Kaya anyway, hanggang dito lang, kaibigan. Padayon.